Matakastasan mo ang mga Diyos, anak, at sa wali ng gagawin. Amen. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito sa Know the Truth, dito po sa TV Maria. Sa ngalan po ni Father Abe Arganyosa, ako po si Attorney Marwil Yasus OP ng Company of St. Dominic ng Archdiocese of Manila. Sa araw po na ito ay isang natatanging pagtatanghal ang aming ihahatid sa inyo sapagkat magkakaroon po tayo ng isang panayam na isang convert. At ito po ay kakaiba sapagkat siya po ay mula sa pagiging kulto, ngayon po ay isa ng ganap at tunay na Katoliko na naglilingkod sa Panginoon. Naging staff volunteer din po natin siya dito sa Know the Truth at kanyang ibabahagi sa atin ang kanyang makulay na kasaysayan ng pananampalataya. Ito po ay walang iba kundi si Brother Roman Jacinto III ng Franciscans of Our Lady of the Poor. Magandang araw, Brother Roman. Magandang araw din po sa iyo, Brother Marwil Yasos, at ganun din sa mga tagapanood ng Know the Truth. Brother Roman, alam po ninyo, kakaiba yung iyong conversion story. Kasi dito po, naka-feature na kami na Dating Daan, Iglesia ni Cristo, at Born Again Pastor. Ito naman sa iyo, kulto. Anong kulto itong pinag-uusapan natin ngayon? Ito po yung tungkol sa mga taong naniniwala sa mga spiritual na practices, no? Yung mga gumagamit ng mga broken Latins na tinatawag ng mga orakulo. Yung mga nag-uurasyon, Opo, ika nga. opo. Yung mga gumagamit ng mga incantation. ganyan. So, naging miyembro ka pala ng ganyang group. Anong pangalan kung mamarapatin po ninyo? Ang pangalan po ng grupo namin is Tanglaw Congregasyon sa Puso ni Jesus Incorporated ko. Kasi kaya incorporated dahil na namin sa SEC. Oo. Kumbaga, kagaya po ng ibang mga samahan ng reliyon sa Pilipinas, kayo din po ay rehistrado sa pamahalaan. Opo. Ano? Brother Roman, ano ba itong samahan ninyo, yung Tanglaw sa Puso ni Jesus? Actually, itong samahang ito ay nagpapalaganap ng tungkol sa pag-ibig at liwanag na tinatawag nila. At itong grupong ito ay kalukungan din ng mga manggagamot, ng mga espiritista, mga manghuhula, ng mga faith healer na tinatawag. So, kumbaga, para itong yung mga kulto sa Mount Banahaw na mystical. Ano? Pero anong pagkakaiba nitong samahan ninyo doon sa mga grupo dyan sa may Mount Banahaw? Itong aming grupong ito ay talagang masasabi kong natatangi sapagkat ito ay hindi nakikisalamuha sa mga pamamaraang tinatawag na mga pagsamba sa mga lupa. Kumbaga kami, ang grupo namin, ay para kami mga aglipay, para kami mga Katoliko na nagsusot pari, nagsusot madre, May mga ribulto, may na mga santo. at gumagamit din kami ng mga misal ng Katoliko at mga nobenaryo na ginagamit din ng mga ng ating simbahan. Napaka-interesante niyang samahan ninyo sapagkat sa unang tingin, kung hindi ka maalam sa pananampalataya, iisipin mong Katoliko dahil nakasuot pare, may nobenaryo, nagmimisa din yung kanila mga pare. Saan ba itong samahan ninyo? Itong samahan ito ay nagugat ito sa Morong Rizal, no? Particularly dyan sa may barangay San Juan. Ngayon, noong 1991, nung ako'y mapunta dyan, nag-observe lang ako. Pero nainganyo nila ako dahil ako, meron ko akong nais makamit nung bata pa ako. Gusto kong maging pare. No? So, natatagalan ako sa proseso ng tinatawag ng mga aspirancy, postulancy. So, kumbaga, sa isip mo, nung nakita mo dito, mabilis magsuot ng sutana. Oo, kasi nainganyo ako sa ganda ng mga damit nila, mga maputi. Tapos sabi ko, nag-aantanda rin naman ng krus, so hindi ligaw ito ng danda, sabi ko gano'n. Yun ang nasa isip ko, si batang-bata pa ako noon, siguro mga edad
19, 18. So, paano kanila nayakag eventually na sumama o umanib sa kanilang samahan? Nayakag nila ako dahil sa isang yung pinuno na tinatawag naming El Maestro. Ang sabi sa akin, ako daw ay merong espiritong nangangalaga sa akin na napakataas. Ang tawag po daw nito ay Diyos Ama na may sagisag na mata. So tinutukoy niya ito yung triangle na may mata sa gitna. Tapos ako lang daw ang makababasa noon ng ibibigay niyang letra. Nagbigay siya sa akin ng letra na 3 A at saka 3 R. So, yung kaibigan ko na nagdala sa akin doon ay kaharap niya nang masabi ko na kung ano yung letra. Nasabi ko Kung talaga nasambit mo at nabasa mo yung nabasa binigay ko. sa yung letra. So, nung mabasa ko at naibigay ko yung talagang meaning ng 3 ana yon, humanga. Kasi ako daw talaga yung chosen. Kumbaga, ikaw yung pinili. Oo. No? So, sa madaling sabi, nag-member ka. Nag-member talaga ako kaagad at pinagawang pa kami ng telang ganyan na ilalagay namin daw sa aming ulo. Kaya nagpa-print kami nung may triangle na may mata. At paki-describe nga, Brother Roman, kung ano yung mga typical na karanasan mo nang ikaw ay bahagi pa ng samahang ito. Nung bahagi pa ako ng samang ito, nandito ko nasasaksihan yung aming pinuno, sinasapian ng iba't ibang mga santo, partikular na ang Birheng Maria. Ginagamit niya ito upang makapahikayat ng mga tao. No? Isa na po ako sa nahikayat niya dahil naniniwala ko dati sa sapi niya. At sinasabi sa akin, anak, ikaw ay magbago. Siyempre, sino ba namang hindi nais magbago? Ang tao talagang gusto pag na-spiritualan ka, na nabagihin lang ka ng isang bagay na makapagbibigay sa iyo ng pagbabago, talagang kakagatin mo. So sa madaling sabi, nung panahon na yun, paniwalang-paniwala ka na sumasanib ang mahal na Birheng Maria sa Paniwalang-paniwala ako kahit yung mga santo. Kasi eksakto, pag sinasabi sa akin, alam ko na kailangan mo, ibibigay ko sa bukas, nangyayari. Yung kailangan ko, binibigay ka agad. So ibig sabihin, nasaksihan mo na meron talaga silang kapangyarihan. Oo, nasaksihan ko. At hindi lang yon. Nung mag-iisang taon na ako sa kanila, sinubok kami, dinala kami sa isang bundok, mahal na araw yon. Yun ay Miyerkules Santo. Naghukay kami ng isang 6 na pulgadang lalim na lupa. Kinuha namin pinakailalim ng lupa at naglagay kami ng nyog. So gagawin daw namin langis yun. Sabi ko, paano kaya magiging langis Na yun? hindi gagamitan ng apoy, no? Oo, na hindi gagamitan ng apoy. Nagtataka ako kasi baguhan lang ako, tsaka batang-bata pa ako noon. So, ang ginawa, kusutin lang namin ng kusutin. Ang sino daw makapagpalabas ng langis, ay siya daw tatanghaling merong isang posisyon na mangyayari, na maganda. So sa madaling sabi, nung ginawa nyo yung ganong gawain, nakapaglabas nga kayo ng langis. Oo, nakapaglabas ako ng langis. Talagang puro langis, virgin coconut oil. Nung hinalo ko yon at yung mga kasamahan ko, hirap ng pagpipiga. Wala. No? May mga putik ang lumalabas sa kanila. Yung iba ko, konti lang. Ako po yung pinakamarami sa lahat. Kasi meron ding gawain dyan, mga minamahal, na aking natunghayan sa Bicol. Kapag magpapanahon na talaga ng Holy Week, yung mga kumukuha sila ng mga anting-anting, no? Yung paggawa ng langis sa pamamagitan ng lupa at ng putik at ng nyug lamang, no? Kung sinong kinakasihan daw ng mga engkanto. Ganon din ba yung pananampalataya ninyo? Oo, kami ay kumukuha, umaakit kami sa mga banal na lugar, gaya ng mga dyan sa Binangonan, na may tinatawag yan ng bundok ni Nana Ursula. So, inaakit namin yan. Tapos, pag pumupunta naman kami sa mga ibang probinsya, gaya ng sa Bulinaw, pumunta kami doon sa isang lugar na yun na malapit sa Surik Beach na tinatawag, meron kami nakita doon na isang palanas, yung adobe na nasa gitna ng dagat, maalat yun. Tapos meron doon tumutubong puno. Kinuha namin yun kasi inutusan kami ng espiritu sumalig doon sa aking pinuno na kunin daw namin at gawing baston. Kaya nga, nagkaroon ako ng tinatawag na ipapakita ko yung sector. Ipakita mo yung sa ating mga tagapanood. Ano yung gamit ng ganyan, kapatid? Ito, bawat pinuno, bawat may katungkulan at bawat mga membro ay merong ganitong klase ng mga baston, no? Merong mahaba, may maikli.
So ito, ang tawag sa punong ito ay Santa Tecla na kinuha pa namin sa bundok ng Tanay. No, na nilagyan na inanyuan at nilagyan po ng iba't ibang mga bato na mineral stone, at nilagyan ng mga medal na nabibili po sa Quiapo. Sa unang tingin mga minamahal, dahil ako'y tinitingnan ko, parang may mukha ng God the Father, may Holy Spirit, at may ng Panginoong Heso Kristo. Yan din ho ba ang inyong paniniwala? Oo, kasi itong tinuturo sa amin na merong Ama, may Anak at may Espiritu Santo. Ang kaso nga lang, dumating sa punto na nagtataka ko na ang Espiritu Santo daw ay mahal na birhen. Kaya doon ako nag-unti-unting nagdududa. Doon ako unting-unting nag-aral at nagdidetach na ako sa kanila. Although, na ako ay pinuno na, nung ako'y maging patriarka na nila, actually, yun ang isa sa pinakamataas na posisyon na tatanggapin mo doon sa pinuno mo. Babalikan natin yung pagbabalik loob mo sa simbahang Katoliko dahil nga doon sa natuklasan mong mga maling aral. Nabanggit mo na naging pinuno ka rin. Sa aking pagkakalam, naging pari ka at naging patriarka ng kultong ito. Kailan ka naging pari sa samahang yan at paano ka rin naging patriarka na isa sa pinakamataas na katungkulan dyan sa inyong samahan? 1991 ako'y maparoon sa kanila. 1992, after 1 year, naging pari ako. Napakabilis naman. Nakagustuhan ko kasi natuwa ako Kasi na-investan ako, may ordination nangyari at binigyan pa ako ng celebrate. No? May kasulatan na ikaw pare. At makapag-mission ka sa buong Pilipinas. At makapagkakasal ka. Oo, makakapagkasal pa. Ngayon, nung mamatay na yung presidente namin na tinuturing namin pinuno ng patriarka ng mga panahon na yon, na nasirang si Paul, ay napalitan pa siya ng isa na si Ruben. Ngayon, nung hindi magustuhan ng mga tao ang posisyon na binigay sa kanya at hindi naman siya parang epektibo, ako ngayon ang nakitaan na talagang epektibo sa pamumuno. Although ang presidente namin ay isa kong kaibigan, pero ako yung patriarkang tinatawag talaga, na pinuno ng mga pare. Punong saserdote ko ang tawag sa akin. Ano yung mga ginagawa ng mga patriarka? Kami po yung nangunguna sa mga activities ng mga pagmimisa, healing, at deliverance. Nakaranas ka ba ng mga experiences na medyo kakaiba sa ating mga ordinaryong mamamayan? Oo, nakaranas ako ng mga experiences na ganyan na masasabi ko yung bang pag ang isang tao, pag kailangan ka, alam mo na kagad Parang may kapangyarihang nag-aano sa'yo, nag-uudyok sa'yo na alam mo na kung anong kailangan ng tao at kilala mo siya. Panggagamot, meron din bang ganon? May panggagamot din ko. Kaya nga po, isa po ko sa pinakamabisang manggagamot nila. At saka kapatid, paano naman doon sa mga pinapakitang kababalaghan? Ano naman itong mga ganito? Nakakaranas ka din ba ng mga ganon? Oo. Actually, iilan lang sa amin yung mayroong kakayahang makakita talaga ng mga nilalang na hindi nakikita. Gaya ko, ako'y nagkaroon ng isang ganyang klase ng biyaya na matatawag ko sa sarili ko kasi hindi ko naman alam talaga kung anong katotohanan. Pero nung mga panahon na yon, nakakakita ako ng mga bagay na hindi nakikita. Gaya ng isang mga tinatawag na engkanto. No? Sa madaling sabi, kung gagamitin po natin yung mga makabagong terminolohiya, bukas na bukas ang yung third eye. Opo. At ngayon naman kapatid, balikan natin yung binabanggit mo nga nung ikaw ay nagsimula ng magduda, nung ikaw ay nagsimulang lumayo sa samahan. Ano ito yung nakita mo sa loob ng samahan o isang pananampalataya na talagang sa puso mo ay question mo? Ang question ko dito yung katuruan nila tungkol kay Mama Mary. Na si Mama Mary daw ay Espiritu Santo, no? Kumbaga, meron daw itong 7 mata na tinatawag. Saka nakikitang birhen na may mata sa noo, may mata sa kamay, at may mga mata sa paa. At hindi lang 'yon. Ang grupong ito ay na-involved din sa sa pagmimina na kung saan ginagamit ang mahal na birhen.
sasapi daw sa kanya, na may ginto daw sa lugar na yon, at babasbasan namin yon, magbubuhos kami ng alak, mag-aalay kami ng mga, magpapatay kami ng mga hayop gaya ng kambing, Manok. ng manok, yan, naalay namin. Pero kapatid, bago natin tunguhin yung theological issues mo nga tungkol sa mahal na Birheng Maria na itinuturo nila may 7 mata at siya na yung Espiritu Santo, dumako tayo doon sa napaka-interesanting tampok na kung saan kayo ay tila baga sinasabihan na magmimina. Ikaw ba'y naniwala doon? Una, naniwala ako kasi iniisip ko dito, kabuhayan, Oo nga. katiwasayan ng ibibigay na ito sa aking pamilya kasi sabi ko, wala na akong gagawin. Pag makakuha kami ng ginto, wala na akong gagawin kundi magbisyon. Oh? Pero ito'y taliwas doon sa nabasa ko sa inyong mga kinakanta na walang kayamanan sa mundong ito. Opo. Pero bakit nagkaroon kayo ng mga mining expeditions? Ay dahil nga sa kagustuhang siguro namin talagang umasenso. Yung po ang isang bagay na nakakakiliti at hindi halos na wala kang iisipin na bibitaw ka sa grupo kasi kayamanan ito Pero napagtanto mo ba na ito ay inconsistent doon sa inyong pananampalataya? Talagang napagtanto ko dahil unang-una pa lang, bakit kinakailangan mag-alay, bakit kinakailangan habang maghuhukay may magro-rosaryo at sasapian. Kung talagang may espiritu, sabi ko, siguro kitang-kita na yan at ililitaw. Kamunti pa nga ako mapahamak dun sa hukay. Kapatid, balik tayo ngayon sa iyong pagbabalik loob sa simbahang Katolika. No? Ano yung pinaka-rason kung bakit ikaw ay kinalaunan ay nagkaroon ng isip na magbalik loob sa simbahang Katolika? Actually, kapistahan ni San Francisco de Assis noon. Ako ang pinunong tagapagdangal ng misa, no? Ngayon, nung itinataas ko ang ostya, nakarinig ako ng tinig na sinasabi sa akin, tama na, maawa ka. Nalungkot ako sa narinig ko kasi hindi nyo na itatanong dahil ako ay kahit nasa kulto, babad po ako sa Blessed Sacrament ng Simbahang Katoliko. Lagi po ako nagme-meditate kasi may mga tanong sa isip ko na hindi ko maarok kung anong talagang tama. Parang nakukonsensya ako sa tuwing magsusot ako ng sutana, magbibigay ako ng blessing, parang sabi ko parang may mali. Kaya, inunti-unti ko hanggang dumating noong 1998, nag-search ako, nagbabad ako sa Blessed Sacrament dyan sa may Mandaluyong, sa National Center for Mental Health. Meron po dyan isang chapel na Miraculous Medal Chapel na ang chaplain pa noon ay si Father Alex Bear. So kilala ako ng pari na yon at siya po ang nagturo sa akin dahil ako pinag-rosary niya. At nabanggit ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, magdasal ka lang sa Blessed Sacrament, hilingin mo ang talagang katotohanan. Pero hindi ko sinasabi na kulto ako. Nasabi ko lang naguguluhan ako. So dumating sa punto nung piyesta na yon, talagang ang tingin ko ay napakasama ako talaga. So wala akong ginawa, hindi ako naging masaya nung piyesta na yon. So 1999, ito na ang dumating. Narinig ko yung kanta sa St. Andrew Parish Church sa Parañaque na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. So lagi kong kinakanta, yun yung parang nagbigay sa akin na lalo ko pang hanapin ang katotohanan tungkol kay Maria. At nang matagpuan ko na mali ang katuruan na yon, nang mabasa ko yung makapulot ko ako ng isang bag na puro dasalan, merong Tieta, merong Mama Mary, at merong mga kung ano-anong mga ibang mga debosyon. Nobinaryo. Mga nobinaryo. At yung buhay ng mga santo, binabasa ko. At ni Pope John Paul II. At saka, nandun yung kay Pope John Paul na nag-trigger sa akin, no? Na sabi ko, naalala ko na elementary pa lang ako, talagang naniniwala ako sa Santo Papa. At one thing, nung 1999 na yan, to 2000, dumating sa punto na inilalabas pa lang yung
yung Mystery of Light. Hindi sila naniwala. Doon na ako nagtaka lalo kasi dinagdag lang daw ng tao. No? Sabi ko, ang pagkakaintindi ko, yun ay supplement na yung karagdagan na talagang kabuuan ng Santo Rosario. Kasi, hindi pa ako masyadong maalam, kaya yun ang pagkakaunawa ko ng mga panahon na yun. Pero naniniwala ako na tama ang simbahan. Pero hindi nila paniniwala. At saka nagtataka ako kung kami ay talagang sinusunod namin ang rito, nagdadasal kami, may mga imahe kami na gaya sa Katoliko, ginagamit namin ng Roman Missal, tapos may sarili kaming misal na kinungkos namin na kung ano-ano lang na bagay na pinagsama-sama, pinagtagpi, no? Kaya makikita ko na sabi doon sa nabasa ko, God is the God of order. Pero sabi ko, nakikita ko sa congregation namin, parang hindi naman in order ito, magulo. Opo. Kaya sabi ko, ay nako, talagang tapos against pa sila sa teaching ng simbahan at hindi sila naniniwala kay Pope John Paul II. Which is, nung bata pa ako, talaga naniniwala na ako. Ngayon, Brother Roman, matanong kita, kailan yung pinaka-definitive time na kung saan sinabi mo, eto na to, hindi na ako pwedeng sumama sa kanila at ako ay lubusan ng magpapasakop sa Iglesia Katolika? Yung 2001, talagang naglaylo ako. Anong nangyari? Isang taon ako hindi nagpakita, hindi ako nakipag-communicate sa kanila. Ang nangyari, nagkaroon ng retaliation. No? Nagbayad puli ako. Lagi akong nasa iba't ibang simbahan, nangungumpisal ako. No? Inaalala ko pa yung pangungumpisal ko Talagang nagsisi ako. Dumating sa punto na halos hindi ako kumain. Nabanggit mo yung retaliation. Ano itong retaliation? Yung retaliation nangyari sa pamilya ko kasi ako may asawa. No? Nawasak po ang pamilya ko. Kumbaga binawian ka. Binawian ako na alam ko na talagang yun ang nangyari. At malala pa nito, yung mga magulang ko rin na naipakasal ko noong 25 years anniversary nila, pinakasal ko dun sa kulto, pinablessing ko. Ang nangyari din, nagkaroon ng matinding taghirap talaga sa pamilya. Talagang sunod-sunod. So sa akin mas matindi kasi wasak ang pamilya ko, inalis ang trabaho ko, wala lahat, walang pera, wala kahit ano. Talagang pagkatao ko, baksak. Nung panahong yon, kapatid, saan ka kumukuha ng lakas? Wala. Noong mga panahon na yon, question ko pa nga ang Diyos Bakit nangyari ito? Nais ko naman magbago. Pero merong isang pagkakataon na nagsimba ako sa Quiapo, merong madre doon na nagsabi sa akin, ang lungkot-lungkot mo naman, brother, gumiti ka naman. Ano bang pangalan mo? Ano bang problema mo? So sinabi ko ang pangalan ko, tapos ano bang nais mong mangyari, sister? Ba't mo ako kinakausap? Hindi mo naman ako kilala. Sabi ng sister, okay, gusto kita talaga makilala at may gusto ko ipakilala sa'yo. Maaari mo ba akong puntahan sa araw ng Martes dito sa 11 Hidalgo Street? No? So wala akong idea. So dumating ang Martes, kasi Biyernes yon, araw ng Nazareno sa Quiapo. Dumating ang Martes, pumunta ako ng Hidalgo, hinanap ko. So kumbento pala yung sinasabi niya. At ito ay kumbento ng Holy Face, no? Ng Holy Face of Jesus. Ngayon, nung nandun na ako, nakita ko yung madre, mabuti pumunta ka. Sabi ko sa sister, sino ipapakilala mo? Tinuro niya yung Jesucristo, yung banal na mukha ni Jesus, na naka-expose ka yung Blessed Sacrament Bigla ko naluha, humagulgul talaga ako dahil naramdaman ko yung real presence na tinatawag ng simbahan. Yung real presence ng Panginoong Jesucristo sa ostia. At ikaw ay naging miyembro ng samahan ng Crusaders of the Holy Face. Nabago ako sa pag-attend ko, sa pakikinig sa kanila. Nabago ako sa payo ng isang madre at nakumbinsi nila kung sumali sa kanila na maging isang Holy Face Crusader. At mula doon, Brother Roman, nagpatuloy ka na sa iyong pag-aaral. Opo, nagpatuloy ako ng nagpatuloy
hanggang sa maging lector commentator nila ako. At napatunayan ko na mali talaga yung aking pinanggalingan at nagpapasalamat ako sa madring ito na na humugot sa akin mula doon sa pagkakalubog ko. Ngayon, marami ka na ring mga experiences sa simbahang Katolika at to fast forward sa buhay mo ngayon, ikaw ay membro ng isang grupo. Si Brother Roman po ay matagal ko ng kaibigan dahil naging formator niya rin ako nung siya ay pumasok sa Company of St. Dominic bilang isang lay associate. Pero ngayon siya po ay natawag sa isang samahan na ang pangalan ay Franciscans of Our Lady of the Poor. Opo, ngayon, dati akong kasama ng Company of St. Dominic. Dito po na-poster yung aking knowledge about Catholic, no? Talagang na-form ako dito. Nasabi sa akin lahat, lalo-lalo na si Brother Attorney na walang sawang pagtuturo sa akin ng lahat ng bagay about the church, about God, Jesus Christ, and Mama Mary especially. Yon. At nung mapunta nga ako dito sa Franciscan of Our Lady of the Poor, masasabi ko na ako ay totally equipped at talagang ngayon ay nakapagbahagi na po ako sa mga kapwa ko ng aking mga natutunan sa buhay. Napakaganda at napaka-inspiring po ng buhay ng pananampalataya ni Brother Roman, mula sa pagiging kulto at hanggang ngayon ay isang lingkod ng simbahang Katoliko. Brother Roman, do you have any regret? Wala. Kahit nawasak ang pamilya ko, hindi naging hadlang ang pagbitiw ko at paghanap ng katotohanan sa Panginoon. At para sa iyong panghuling mensahe sa ating mga tagapanood dito sa Know the Truth. Masasabi ko lang kayong mga tagapanood, wag po kayong basta-basta maniniwala doon sa mga faith healer, lalo-lalo na kung sinasapian. May mga talagang sinasapian, pero masama po, no? Alalahanin natin na ang demonyo ay isang great deceiver. Mapagkunwari ko yan, gagayahin niya lahat ng kaya niyang gawin, no? Pwede rin siya manggamot, dadayain ka niya, pero wag na wag po kayo maniniwala dahil hindi po ito makakatulong talaga sa iyo. Magpapagaling ka pero mas malala pa ang ibabalik niya sa susunod na pagkakataon. Pero pag ikaw umasa kay Maria at umasa ka sa Panginoong Jesucristo, tunay kang maliligtas at makakaasa ka ng pagmamahal ng Diyos. Napakaganda po ng kasaysayan ni Brother Roman mula sa dilim hanggang sa liwanag, mula sa kulto hanggang siya isang Katoliko. Muli po, ito si Attorney Mar Villasos OP ng Company of St. Dominic na nagsasabing, katulad ni Brother Roman, alamin po natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan lamang ang tunay na magpapalaya sa atin.